JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Manuel, taong 1983, Romblon. Nagsimula ang lahat ng itaboy si Manuel ng sariling pamilya, ipinatapon sa isla kung saan naninirahan ang suwail na lolo. Nakarating sa tahanan nito madaling araw, kamuntikan pang mataga sa pag-aakalang magnanakaw. Pumwesto kasi siya sa silong, inakalang tulog pa ang nasa loob kaya hindi nag-abalang tumawag. Sus Mariosep kang bata ka. Kung hindi ka pa nagpakilala, makakapatay ako ng kadugo. Kung sumulpot ka naman walang imik. Ngayon pa lang tayo nagkita pero marami na ako naririnig mula sa iyo. Hindi ko inasahan na sa laki ng pamilyang binuo, may isang susunod sa pagiging suwail ko. Wika ni Lolo Ramon. Tuwang-tuwa naman kayo. Huwag niyo akong itulad sa inyo, Lolo Ramon. May rason ako kung bakit piniling sumaway sa mga magulang. Hindi kagaya niyo mula ipinanganak, inugali niyo na eh. Tugon ni Manuel. Nagkakamali ka, iho. May dahilan ako kung bakit suwail ang tingin sa akin ng mga tao. Pero hindi bale na. Pumasok ka muna nang makapag-usap tayo ng maayos. Magmula ng araw na tumuloy si Manuel sa tahanan ng matanda, naramdaman ng binata ang tunay na kahulugan ng pagpapahalaga, pagmamahal. Mga bagay na hindi pinakita ng mga magulang. Si Lolo Ramon ang unang trumato sa kanya ng tama. Nabura ang pagkilala rito na isang suwail. Matigas ang ulo. Mangmang. Madalas na paglalarawan ng pamilya sa matanda. Kagaya ng sinabi nito, may dahilan kung bakit ganon ang tingin ng mga tao. Pero kung titignan sa kabilang banda, si Lolo Ramon ang maituturing na eksaktong representasyon ng mabuting magulang. Inuuna ang kapakanan ng iba. Sinisiguradong may paparamdam ang pagmamahal. Subalit natabunan ng ginampan ng ugali kung kaya't hindi makita. Maliban sa pagiging ordinaryong tao, isa rin itong tagasilbi ng grupo ng aswang na kung tawagin ay aradlum. Kinakailangang maging masama ang ugali upang hindi makatawag pansin sa naglipa ng mga kalaban. Ito na rin ang magsisilbing proteksyon sa mga mahal sa buhay. Dahan-dahang pinakilala ni Lolo Ramon ang tungkuling ginampanan. Nung una, hindi magawang maniwala ni Manuel dahil para sa kanya. Para lang itong kwentong bayan na maririnig kahit saan. Yung bang malaalamat na kwentong gawa-gawa para mag-aliw sa tagapakinig. Ayon dito, ang aradlum ay uri ng aswang na hindi masyadong kilala. Maliit lang ang grupo nito. Ang kaibahan, may inaalagaan itong serpente na nakatira sa dagat. Wala pang nakakita sa nilalang, ni hindi na silayan ni Lolo Ramon ang aktwal na anyo ng aradlum. Isang beses itong nakausap. Matagal na panahon nang nakalipas. Anyong tao ang karap. Matapos makasundo sa tungkulin, hindi na nakita muli. Gayunpaman, nanatiling tapat ang matanda. Ang trabaho ni Lolo Ramon ay tagaligpit ng biktima ng serpente. Nag-iwan ito ng bato na sa sandaling magbigay ng senyales, oras na ng tungkulin. Ang bato ay may ahalin tulad sa ulo ng ahas. Gusto sanang hawakan ni Manuel pero maigpit ang paghindi ng matanda. Ayon dito, tagasilbi lamang ang makakahawak. Pagsapit ng gabi, malakas ang buhos ng ulan, matindi ang hagupit ng unos. Napansin ni Manuel ang pagtitig ni Lolo Ramon sa dagat. Malalim ang paghinga na parabang may inaalala. Hindi nagtagal ay nagbahagi din. Ang sabi niya, pagkatapos ng unos magliligpit na naman siya ng bangkay. Sasabay ang pambibiktima ng serpente sa gupit ng bagyo.
Ginagawa ito upang ang natural na kaganapan ng kalikasan ang mapagbalingan ng sisi kapag may taong nasawi. Madalas sa mga ito ay mangingisda. Hindi naglaon paghinto ng ulan, may natagpo ang bangkay sa baybayin. Mabilis itong niligpit. Lolo, bakit hindi na lang natin idulog sa otoridad ng katawan? Nagbumuka kayo masama sa ginagawa nyo eh. Wika ni Manuel. Kaya nga minadali ko ang pagligpit upang maiwasan ang mas malaking sakuna. May kargang laso ng katawan ng biktima at kapag malanghap ng tao, may posibilidad na madagdagan pang mamamatay. Pero may karapatan ng pamilya ng biktima na masilayan ng bangkay. Tama ka naman, pero sa kabilang banda, may mga bagay na mananatiling misteryo kaysa isugalang buhay ng nakararami. Wika ni Lolo Ramon habang pinapatag ng mga paa ang hukay. Naunawaan ni Manuel kung bakit iba ang trato ng mga anak nito sa kanya. Marahil alam nila ang katungkulan ng matanda sa Aradlum. Kahit sino naman, ganon ang magiging reaksyon kapag nalaman na ang sariling ama naninilbihan sa mga halimaw. Gumagawa ng mga bagay na labag sa karapatang pantao, subalit naniniwala ang binata kay Lolo Ramon. Pagsapit ng umaga naglakbay si Manuel sa baybayin. Tanaw ang daungan ng mga bangka mula sa laot. Sa kabila ng bagyo kagabi, meron pa rin nakipagsapalaran sa gupit ng panahon para makaraos sa araw-araw. Isa sa mga ito ay si Mang Benjo. Bitbit nito ang buslo na kalahati ang lamang isda. Inalok siya ng iilang peraso sa murang halaga. Sakto namang may pera kaya kinuha. Tuwang-tuwa ang matanda habang naglalakad palayo. Napabuntong hininga si Manuel. Hindi maiwasang malungkot sa ideya na malaki ang tsansang mabiktima ng serpente si Mang Benjo. Nang matanaw ang nag-iintay na pamilya, bumigat ang pakiramdam. Umuwi. Dumiretso sa pagsumbat kay Lolo Ramon. Lolo, alam ko may dahilan ka para pumasok sa ganyang klase ng tungkulin. Pero hindi ba kayo nakokonsensya? Araw-araw may pumapalaot. Lahat ng mga tao ay nasa peligro. Kayong may kaalaman sa posibilidad, kalmado. Nag-aantay lang ng bangkay na ililibing. Nauunawaan ko ang sinabi mo, Manuel. Subalit wala na akong magagawa pa. Parte ito ng buhay nating lahat. Magkasabay na naninirahan sa mundong ito ang tao at mga nilalang. Hindi sa lahat ng oras ay payapa, tahimik at ligtas. May mga oras na magiging madisgrasya. Merong malalagutan ng hininga. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na merong nakaantabay na panganib sa bawat kanto. Swerte lang kung makaligtas. Napahugot ng hininga si Manuel. Hindi malaman kung may konsensya ba ang matanda o wala. Hindi lang siya nangulit dahil nag-iiba ang ugali nito kapag tungkulin ang pag-uusapan. Dakong hapon nang may bumisita. Mag-isa si Manuel dahil may nilakad si Lolo Ramon. Matangkad ang lalaki. Maskulado pero hindi tumingin. Yuyuko o hindi kaya iiwas. Hindi naman ito naiilang. Sadyang ayaw makipagtitigan. Pinatuloy ng binata. Tahimik na nag-antay sa pagbabalik ng matanda. Dumating makaraan ang ilang oras. Sinimula ng usapan. Minabuti ni Manuel na makinig. Palihim na pumuslit. Natulala ng malamang aswang ang lalaki. Nagbigay galang si Lolo Ramon sa pamamagitan ng pagbigay ng supot na merong kuko ng mga biktima. Akala ko hindi na tayo magkikita, Arnold. Nag-aalala ko eh. Naisip na baka may nangyaring masama sa'yo kaya hindi ka bumibisita. May papagawa ka ba sa akin? Meron. Nalalapit na ang takip dilim. Sariwang dugo ang kailangan para sa pag-aalay ng serpente. Punuin mo ito. Babalik ako sa takdang araw
Siguraduhin mong malinis ang makukuhang dugo. Ayoko na may sabit. Tumango si Lolo Ramon. Paglabas ng lalaki, sumalubong si Manuel. Maulang galang na ho, pero hindi ako makakapayag. Basta-basta mong utusan yung lolo ko Huwag niyo siyang idamay sa kalokohan niyo. Inuutusan yung pumatay ng tao para makakuha ng dugo. Sa pagkakataong ito, kinilabutan si Manuel nang tumitig ang lalaki. Parang may sariling buhay ang mga mata na anumang oras ay pwede siyang lamunin. Napatras ang binata nang humakbang ito. Pasalamat ka dahil kadugo ka ni Ramon. Kung hindi, pinugutan na kita ng ulo. Kung ako sa'yo, huwag kang makialam sa usapan ng mga nakakatanda. Wala kang alam. Nagalit na rin si Lolo Ramon. Ang sabi niya, hindi pwedeng basta na lang kausapin si Arnold. Aswang ito. Malaki ang posibilidad na makapatay ng tao. Swerte lang na apo siya ng matanda kaya pinalampas. Binalaan na kita, Manuel. Huwag kang mangingialam sa ginagawa ko. Kaawaan mo ang sarili mo. Halimaw yun eh. E paano kung sinaktan ka? Anong magagawa ko? Ayoko lang naman na mapasama ka, Lolo. Kung tutusin, kasabot ka nila eh. Ano man ang krimen nila, krimen mo rin. Inutusan pa ng sariwang dugo. Saan ka naman kukuha niyan? Papatay ka ng tao. Ilang beses mo na bang ginawa yun? Masyado nang mahaba ang araw. Marami na rin tayong tinapos. Mainam siguro na magpahinga. Gigisingin kita kapag nakahanda ng hapunan. Napabuga ng hininga si Manuel sa pag-iwas ng matanda. Sumunod para mag-usisa, subalit hindi siya pinansin. Walang nagawa kung hindi isarili ang hinaing. Naging tahimik si Manuel. Maayos ang pakikitungo ni Lolo Ramon, subalit nangingibabaw sa kanya ang tungkol sa ginagampanan nito. Sa tuwing pag-uusapan, hahanap ng rason ng matanda para malihis ang usapan. Dumaan ang mga araw na walang kahina-hinala, kaya pinalampas ng binata. Takip silim ng mag-abang sa baybayin. Naghihintay sa pagdaong ng mangingisda. Hindi nagtagal bumuhos ang ulan. Humagupit ang unos. Sumilong si Manuel sa barong-barong. Natanaw mula sa laot ang bangka ni Mang Benjo. Malayo pa lang ito, pero hindi na makapag-antay sa ideya na makakapag-ulam ng preskong isda. Pero nagbago ang lahat nang masaksiyan ang pagsakmal ng malaahas sa serpente. Masyadong mabilis. May isang kurap hindi mahagilap ng tingin ang mangingisda. Tulala si Manuel. Titig na titig sa bangkang palutang-lutang. Hindi naglaon. Dumating si Lolo Ramon bitbit ang pala at piko. Nagulat ito nang masepat siya. Gayunpaman, pasimpleng nag-utos na umuwi. Kaso napako ang mga paa ng binata sa kinakatayuan. Dumiretso si Lolo Ramon sa unahan kung saan tinangay ng alon ang katawan ni Mang Benjo. Mulat ang mga mata. Nakanganga ang bibig. Putlang-putla na parang hinigop ang dugo. Ang kagat sa leeg ay dali-daling binalot ng tela na may orasyon upang maiwasan ang pagkalat ng lason. Dali-dali itong dinala sa masukal na bahagi at nilibing. Sabay na nakarating ng tahanan si Manuel at Lolo Ramon. Walang emosyon na tumitig ang binata rito. Ang matanda naman ay dumiretso sa silid. Lumipas ang magdamag, natulala ang binata sa sala. Binabagabag ng kaisipan tungkol sa kaganapan. Kinabukasan, bumalik si Manuel sa baybayin. Naroon ang asawa't anak ni Mang Benjo. Matyagang nag-aantay sa pagbabalik. Napagulgol ang binata. Walang maiharap na mukha sa mga ito dahil alam niya ang kaganapan. Wala ring lakas na magsabi, lalo pat may kinalaman si Lolo Ramon. Bumalik ng daan, nagkulong na lamang sa kwarto. Sa kabilang banda,
Nakaramdam ng bigat ng dibdib si Lolo Ramon habang nakikinig sa hagulgol ng apo. Naunawaan ang hinaing nito pero hindi magawang suwayin ang sinumpaang tungkulin. Nang may masmasan si Manuel, tinignan ng pamilya ni Mang Benjo. Nag-aantay pa rin ang mga ito sa baybayin. Puno ng pag-asa ang muka na uuwi ang matanda. Nang makapag-isip, walang pagdadalawang isip, hinukay ng binata ang pinaglibingan ng katawan, lihim na binalik sa baybayin. Sakto namang namataan ang sira-sira nitong bangka. Gumana ang plano. Napukaw ang atensyon ng ibang mangingisda. Dito nalaman na nasawi ang inaantay na padre de pamilya, ang sinisisi. Lupit ng karagatan at hagupit ng panahon. Nakahinga ng maluwag si Manuel dahil kahit sa ganung paraan naibalik ang katawan ni Mang Benjo sa asawa't anak. Kaso nga lang kabaliktaran kay Lolo Ramon. Hindi may iwasang pagbuhatan ng kamay sa tindi ng galit. Nasa 8 taong gulang ka na para maunawaan ang mga bagay-bagay. Hindi ka man pamilyar sa trabaho ko. Alam kong naiintindihan mo ang bawat babala, Manuel. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Inilagay mo sa peligro ang buhay ng ibang tao. Bakit ho? Kayo ba? Alam nyo ba ang kaibahan ng tama sa mali? Lolo, kung pagiging tao nyo lang ang huhusgahan, mapagmahal kayo at maalaga. Nararamdaman ko ang lahat ng yon. Pero parang sumusobra. Nangingibabaw ang impluensya ng aradlum sa inyo. Hindi man kayo ang pumatay kay Mang Benjo, pero parang ganun na rin eh. Kasabwat ka ng mga halimaw. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Manuel. Maigsi na lang ang pasensya ko. Huwag mong ubusin. Sa ginawa mo, huwag kang magtaka. May darating na masamang balita. Hindi to pinayagan ni Manuel. Naniwala na tama ang desisyon. Subalit makaraan ang linggo. Natagpuan na lamang ang asawa't bata ng yumao. Wala ng buhay sa tabi ng baybayin. Maraming galos ang katawan. Nangingitim. Mulat ang mga mata. Nakanganga ang bibig at may malaking kagat sa leeg. Batay sa usap-usapan ng mga tao, halimaw ng dagat ang may sala. Lumiban sa pagpapalaot, kanya-kanya sa pag-aalay sa dagat, sa pag-aakalang nagalit sa pag-abuso sa likas na yaman. Pagbalik sa tahanan sumalubong si Lolo Ramon, muling nagpaalala sa maling ginawa ni Manuel. Ang binata sa kabilang banda, hindi maiwasang sisihin ng sarili, namulat sa katotohanan. Kung sana nakinig ka, hindi madadamay ang asawa't anak ni Mang Benjo. Sinabi ko na sa inyo may kargang laso ng katawan ng biktima. Kapag nalanghap ng iba, sila ang susunod na biktima ng serpente. Sa katigasan ng ulo mo, tignan mo ang nangyari. Ganun pala yung mangyayari, pero bakit wala kayong ginawa para kunin uli yung bangkay? Hindi ka kasi nakikinig. Sa oras na maibalik sa pamilya ang bangkay ng biktima, sila na kaagad ang susunod. Hindi malulutas ng pagbawi. Kung sana naniwala ka sa akin, hindi mangyayari ang bagay na yan. Sana ito na ang huli. Magtanda ka. Iba ang mundong ginagalawa natin kumpara sa buhay ng mga aswag. Natahimik si Manuel. Inakalang nakulong. Yun pala pinalala ang sitwasyon. Gayunpaman dinamayan niya si Lolo Ramon. Pinagaan ang nararamdaman sa pamamagitan ng salita. Unti-unting tinanggap ang pagkakamali. Humingi ng tawad sa mga yumao at sa sarili. Magmula ng araw na yun, hindi na nangialam ang binata. Kapag may nakita, nanonood na lamang. Napadalas ang pagbisita ni Arnold. Walang ideya si Manuel kung ano ang pinag-usapan. Natatakot na baka magkamali uli. Namalayan na lang ng binata na maraming baboy sa silong. Hinatid ng kakilala ni Lolo Ramon. Pagsapit ng gabi,
Isa-isang kinatay, kinuha ang dugo. Hindi inasahan na ito na ang hinihingi ng aradlum. Buong akala'y tao ang kailangan, lalong nakaramdam ng hiya. Matapos kuhaan ng dugo ang lahat ng baboy, isinilid sa selyadong kahon ang mga bote. Pinagkasya sa sako ang lamang loob, pagkatapos inantay ang pagsapit ng eclipse. Payapa ang karagatan, banayad ang hampas ng alon, mabilog ang buwan na unti-unting nagkulay pula. Hindi naglaon nagsimula ang oras ng eclipse. Mula sa kabilang bahagi ng dagat, natanaw si Arnold na lula ng bangka. Nanlaki mga mata ng binata dahil sa likuran ng maliit na bangkay, may malaking barko. Nagniningning na animoy yari sa ginto. Engkanto ang sakay niyan. Asahan kong wala kang sasabing anuman. Dinala kita para masaksihan mo ang kaganapan sa mundo ng ibang nilalang. May permiso mula kay Arnold. Huwag mo kong ipahiya. Pakiusap lang. Sa puntong ito naguguluhan si Manuel kung nasa mundo pa ba siya o nasa ibang dimensyon. Para sa kanya hindi makatotohanan ang nakikita. Angkan ng mga nilalang ang nakadungaw sa barko. Mula sa kalagitnaan ng dagat lumitaw ang ipo-ipo. Sinundan ng nakakabinging angin ng serpente. Nakita niya na ito noong tinuklaw si Mang Benjo pero malabo. Ngayon malinaw na nakikita ang higanteng serpente. Kalahating ahas, kalahating tao. Umangat mula sa kailaliman ng tubig patungo sa kalawakan. Sa puntong ito para bang malapit sa lupa ang buwan. Nabot ng serpente. Pumaikot dito habang lumilikha ng ingay. Ang mga engkantado at hanay ng aradlum nagsimulang bumigkas ng mga salita. Bumigat ang presensya nito. Nahirapan sa paghinga si Manuel, subalit si Lolo Ramon ay nakatayo. Nakatitig sa galaw ng nilalang. Hindi naglaon. Tinuklaw nito ang buwan, kasabay ng paglitaw ng nakakabulag na liwanag. Pag-angat ng tingin bumalik sa normal ang lahat. Iisipin sana ni Manuel na ilusyon lamang ang lahat, pero natanaw niyang papalayo ang gininto ang barko. Sa harapan naman nila ay bangka ni Arnold. Sa kabila ang angka nito. Hindi mamukaan dahil malabo ang mga muka. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Ramon. Maraming salamat sa tulong mo. Wika ni Arnold. Kinarga sa bangka ang dugo at laman ng baboy. Hinatid nila ito ng tanaw. Pagdating ng tahanan, ibinahagi ni Lolo Ramon ang kaganapan. Tradisyon ng aradlum ang pagbibigay alay sa serpente tuwing eclipse. Sa kadailanan, ito ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Ang engkantado. Sila rin ang kinilalang gabay ng mga aradlum. Hinihingi ang presensya sa ganitong okasyon. Tinanong ni Manuel kung ano ang ibig sabihin ni Arnold. Ang sagot ng matanda. Lilipas pa ang ilang taon bago muling mangailangan. Ang gampanin doon ay pagkatay, pagdala ng dugo at lamang loob. Akala pa naman, yun na ang huling tungkulin. Nang mga sumunod na araw payapa ang buhay ng maglolo. Masayang magkasama sa iisang bubong. Inatupag ang kabuhayan. Sila na mismo ang pumalaot para makakuha ng isda. Nakaramdam ng hiya si Manuel dahil kumpara sa ibang mangingisda, mas marami silang kuha. Ang sabi ni Lolo Ramon, sadyang pinaboran lang sila ng alagang serpente ng aradlum. Gayunpaman, hindi nagkait. Ibinahagi ang iba. Nag-uuwi lamang sila ng pang-ulam at kaunting ilalako. Sa kabila nito, hindi maiwasan na may taong mahirap kasundo. Maliit na bagay ay pinapalaki. Ano ba ang meron sa inyo ng apo mo? Kung kayo ang pumalaot, ang daming huli. Pero kung kami, swerte na lang kung may 1 o 2 kilo. Gumagamit ba kayo ng pampasabog? O baka naman may iba kayo sikreto?
Ang babaw naman ng himutok mo para sirain ang bangka na iniram ko lang. Huwag mong ibahin ang usapan, Ramon. Ano, may pampasabog ba kayo? Gumagamit ka ba ng dinamita? Bahala ka sa buhay mo. Ayokong pumatol sa taong kasimbabaw ng dagat ngayon ang utak. Pumagitna si Manuel nang akmang susugurin si Lolo Ramon. Nakiusap na wag nang palaki ng problema. Nangako na lamang na sa susunod kapag marami ang huli, bibigyan si Mang Pedro. Kaso nga lang gulo ang nais ng matanda. Napikon si Manuel kung kaya't napasuntok. Sumubsob ang mukha ng matanda sa buhangin. Alisto naman na makasama. Sumugod pero madaling nakailag ang binata. Umalis na rin sila ni Lolo Ramon bago pa lumala ang sitwasyon. Nakaiwas man sa pagkakataong iyon, pero pagsapit ng gabi, hindi nakaligtas sa gupit ng mga barumbado. Nakatulog si Manuel nang biglang kinalampag ang tahanan. Wasak ang mga bintana, basag ang mga gamit. Sinindihan ang kusina. Gawa sa kahoy at kawayan kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nakaharang ang mga kalalakian kaya nahirapang makalabas. Nagtamo ng paso sa balat. Nalapnos ang binti ni Lolo Ramon. Napinsala ang katawan bago nakatakas sa naglalagablab na apoy. Hindi kilala kung sino ang grupo dahil may takip sa mga muka. Pero batay sa galaw, posibleng barkada ni Mang Pedro. Umabot sa barangay ang reklamo pero binasura dahil walang matibay na ebidensya. Hindi makapaniwala si Manuel na tinanggap ni Lolo Ramon ang desisyon ng kapitan. Lolo, tayo ang naagrabyado. Tapos hindi man lang tayo lalaban. Sinunog nila ang bahay natin. Kamuntikan pa tayong mamatay tapos ganun lang? Manuel, hindi dahil pumayag ako na ibasura ang reklamo, ibig sabihin ay sumuko na ako. Minsan mas mainam na hayaan ng kalangitan na pagbayarin ang mga taong makasalanan. Huwag kang mag-alala, kung hindi tayo makakagante sa patas sa paraan, sigurado ko may gagawa ng karumal-dumal na paniningil. Halika, magpahinga na tayo. Parehong may pinsala ang katawan natin. Napabuntong hininga si Manuel. Kahit papano gumaan ang pakiramdam sa sinabi ng matanda. Subalit walang ideya kung ano ang eksaktong tinutukoy. Ilang linggong lumipas, muling humagupit ang unos. Tanaw ni Lolo Ramon ang karagatan mula sa bintana. May sinasabi ito pero hindi malinaw dahil sa ingay ng paligid. Sa kaganapan, malakas ang kutob ng binata na may mangyayari. Pagsapit ng madaling araw, napabalikwas ng bangon si Manuel. Tumila na ang ulan. Payapa ang paligid. Napansin ang paglabas ng lolo. Bitbit ang pala at piko. Nagmamadali sa pagsunod at kagaya ng inaasahan, may biktima na naman ang serpente. Dito lang din naintindihan ang sinabi ng matanda. Ang bangkay na natagpuan sa baybayin, walang iba kung hindi si Mang Pedro. Bukas ang tiyan. Katabi ang gutay-gutay na lamang loob. Puno ng kalmot ang katawan na parabang pinaparusahan ang kamatayan. Sa puntong ito binalot ng tela ang bangkay. Hinila patungo sa masukal na bahagi ng kakawyan. Hinulog sa hukay. Hindi tinabunan ng lupa, kundi sinunog. Habang kinakain ng apoy ang katawan, dito nagsalita si Lolo Ramon. Kagaya ng sinabi ko, Manuel, kung hindi tayo makakalaban sa patas sa paraan, kalangitan ng maniningil, dinagdagan ko lang ng kaunti. Gusto tayong sunugin ng buhay, kaya hinayaan ko ang apoy na tupukin ang katawan ng animal. Titigan mong mabuti ang taong umagrabyado sa atin. Napalunok si Manuel nang masilayan ang nasusunog na katawan. Matindi ang amoy nito, pinaghalong lupa at dagat.
Hindi nagtagal buto na lamang ang natira. Pasimpleng tumalikod si Lolo Ramon. Tahimik na sumunod ang binata. Sa kabila nito, natatakot si Manuel na maituro sa nangyari. May tuturing na krimen sa mata ng batas at malaki ang tsansa na makulong. Walang araw na hindi nangamba, lalo na sa punto na natagpuan ang pagsusunog. Nag-imbestiga ang pulisya, pero para bang protektado sila ng kung sino dahil sa kabila ng babusising pagsusuri. Wala ni isang bakas ang natagpuan na maaaring magturo sa kanila. Naisara ang kaso. Hindi rin makilala ang labi dahil sa labis na pagkasunog. Pero usap-usapan sa lugar, si Mang Pedro, ilang araw na itong hindi nakakauwi. Nanatiling misteryoso ang kaganapan. Puro haka-haka ang nasa isip ng mga tao. Walang imik si Manuel. Nakikinig lamang sa mga ito. Nakaligtas tayo sa batas, pero hindi sa konsensya. Lo, patuloy akong inuusig sa ginawa natin. Baka pwedeng magsabi na lang tayo ng totoo. Mainam na ang ganun kaysa mabuhay tayo na minumulto ng krimen. Ang problema sa'yo, masyado mong inaalala ang iba kaysa sa sariling kapakanan. May tuturing man na kasamaan, tandaan mo sila ang nauna. Gumante lang tayo. Matuto ka magbingi-bingian sa konsensya. Hindi masama ang pagiging masama kung ginagamit mo naman ang tama. Ano raw? Hindi masama ang maging... Ewan, masyado ka na yatang nilamon ng tagasilbi ng aradlum. Hindi na to makatarungan, Lolo. Lahat mali. Walang tama. Nakabatay ka sa pagiging tao kaya walang tama. Manuel, baka nakalimutan mo may aswang at serpente na kasali. Mga nilalang na hindi mauunawaan ng mga tao. Kung minsan ang mali para sa atin ay tama sa kanila, tandaan mo ang bagay na yan. Mahabang katahimikan ang naganap matapos noon. Isang gabi, napabalikwas ng bangon. Pagbukas ng pintuan, bumungad si Arnold. Pumasok ito ng walang paintulot. Pasimpleng naupo sa sala. Sinabi ang pakay. Matanda na ang Lolo Ramon mo, kaya kinakailangan ng kapalit bilang tagapagsilbi sa amin. Dahil nasaksiyan mo ang iilan sa kaganapan, nais kitang imbitan bilang susunod sa yapak ni Ramon. Ayoko. Tutal, napag-usapan na lang din natin. Tatapatin na kita. Kailanman labag sa loob ko yung pinapagawa mo kay Lolo. Hindi ko lang siya mapigilan dahil sa paniniwala niya sa inyo. Ayokong tanggapin ang alok mo. Ayoko maging masama. Tumayo si Arnold. Walang paalam na umalis. Nakahinga si Manuel. Inakalang makakasagutan ang bisita. Handa siyang ipagtanggol ang sarili. Nasaksiyan niya ang tungkulin ni Lolo Ramon. Bagay na ayaw niyang gawin. Kahit ano pa ang kapalit. Kahit bigyan ng kayamanan. Kahit bigyan ng kapangyarihan. Hinding-hindi ito tatanggapin ni Manuel. Kailanman, hinding-hindi siya maninilbihan sa mga aswang. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila. Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng marahuyo. Nung una, medyo nagdududa pa sa bisa ng marahuyo natin pero nung napatunayan yung bisa, sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa marahuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na ospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng marahuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na ospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. We have 2 colors available, glossy black and brown.
Kung interesado kayo dito sa Marahuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, pakisearch na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.